Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga bayan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At ngayon po ay Biyernes, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay natin siyang bigyan ng palakpak, ng papuri at pasasalamat. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Hindi ho First Friday pero daming tao, no? Pero alam niyo, galing ho ako ng Ortigas, nag-bless ako ng isang opisina. Iginrab na ho ako. Kaya lang grabe ang traffic. 1:30 na, nasa May Puresa. Kaya nagpababa na ako, nag-MRT na ako para umabot ho dito. Pero pag tinignan ho ninyo ang mga tao, kahit na galing sa iba't ibang lugar, isa lang ang patutunguhan, ang tahanan ng Pong Jesus Nazareno. Meron ho ako itatanong, be honest ha? Maging tapat. Ang hindi magsabi ng totoo, babagsakan ng mga electric pan na ito, ha? Sino ho sa inyo dito ang mga walang asawa, taas ang kamay? Single? Sigurado kayo, ha? Taas ang kamay, yan. Sino ang mga may asawa, taas ang kamay? Yan. Sino ho dito ang may sariling bahay, taas ang kamay? Sino sa atin ang mga nangungupahan lang? Hindi ko bibigyan ng pambayad. Taas lang ang kamay. Nangungupahan. Yan. Sino dito ang may mga utang? Taas ang kamay. Wala, grabe. Muntik nang tumayo, O dito, be honest, ha? Be proud. Sino ang masasabi niyang, wala po akong utang sa ngayon? Taas ang kamay. Proud. Tinignan kayo nung katabi mo, alam ko na kung kanino ko lalapit. Pero sino dito? Sino sa atin dito ang magsasabi ng siya ay mayroong kasalanan na nagawa? Taas ang kamay. Last, lahat ng magsasabi ng may katapatan mula sa puso at isipan niya na ngayon siya man ay may kasalanan, naniniwala siyang mahal pa rin siya ng Poong Nazareno,
pumalakpak ng malakas. Alam niyo mga kapatid, marami tayong pagkakaiba-iba. Pero kitang-kita ko saan tayo nagkakatulad. Hindi lang sa kasalanan. Tayong mga nandito at mga nasa online, pare-pareho man tayong may kasalanan, kaya tayo nandito pa rin dahil pare-pareho tayong naniniwala na mapapatawad at mamahalin pa rin tayo ng Poong Jesus Nazareno. Amen? At huwag natin kalilimutan yan. Sabi ng unang pagbasa, kaya sa muling nabuhay ay para patunayang napagtagumpayan na niya ang lahat ng pwedeng sumira sa tao. Napagtagumpayan ni Kristo ang kasamaan ng tao, ang kahirapan, ang kasakitan, maging ang kamatayan ay napagtagumpayan na niya. Ano pang hindi niya kayang gawin para sa iyo? Kaya siya ay muling nabuhay para buhayin tayo. Hindi pagkatapos nating mamatay, sapagkat araw-araw para tayong nabubuhay ng patay. Wala tayong gana, walang pag-asa, wala tayong sigla. Kaya araw-araw ipinapaalala ni Kristo, piliin mong mabuhay, yan ang wag mong kalilimutan araw-araw. Ako'y namatay at ako'y muling nabuhay para sa iyo. Yan ang sabi ng ating unang pagbasa. Baliwala ang pagsunod natin sa Kanya kung hindi siya muling nabuhay. At siya ay muling nabuhay hindi lang para sa iilan. Siya ay muling nabuhay para iligtas ang mundo. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, dati-dati naalala ninyo, sino ang pinakilala ni Kristo? Ang Kanyang 12 alagad. Iniisa-isa niya ang Kanyang pangalan o ang kanilang pangalan. Ngayon, anong napansin ninyo? Maikli lang ang ebanghelyo. Siguro sabi nung iba, ay salamat makakapagmerienda pa pagkatapos ng misa. Maikli lang. Ano ang narinig natin sa ebanghelyo ngayon? Si Kristo ay patuloy na nangaral, nagpahayag ng mabuting balita kasama ang 12 at ilang mga kababaihan. Mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoon, alam natin, maliban sa mga bata, maliban sa mga may sakit, ang mga babae noon ay itinuturing din na mahina, umaasa lang sa kanyang asawang lalaki, umaasa lang sa kanyang anak na lalaki, kaya yung mga balo ay kawawang-kawawa, sapagkat nawalan sila ng aasahan. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakilala ni Kristo ang pangalan ng mga babaeng ito at marami pang iba na sa kanilang kahinaan na siguro kahit sila ay tinuturing na mahihina, tinuturing silang walang kaya, anong ginawa ng mga babae? Sumunod sila at nagsikap silang maglingkod din. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sila'y naging sponsor din, benefactor din. Ginamit nila ang kanilang ari-arian upang matustusan ang pangangailangan ng ating Panginoon at ng mga alagad. Mga kapatid, huwag niyo sabihin ang babae lang. Tandaan natin, usong-uso sa panahon natin ngayon, ang salitang ang mga nasa laylayan ng lipunan. Pag sinabing nasa laylayan ng lipunan, hindi lang yung mga walang bahay, hindi lang yung mga walang pagkain, walang trabaho. Sa panahon natin ngayon, dapat kilala natin ang mga nasa laylayan, hindi lang ng lipunan. Ang mga nasa laylayan ng ating simbahan, ang mga nasa laylayan ng ating pamayanan, ang nasa mga laylayan ng ating kanya-kanyang tahanan. At sino ang mga nasa laylayan na ito? Hindi lang yung mga materially poor, but the spiritually, morally poor. Suffering. Maraming tao ngayon ang nasa laylayan. Yung mga hindi nyo sinasama sa usapan.
Yung mga hindi nyo sinasali sa mga gawain. Yung mga inietsapwera ninyo sa loob ng bahay. Yung mga pinagtutulungan natin sa trabaho. Yung mga itinataboy natin. Ito yung mga taong nakakaranas ng pagtataboy, ng pang-iiwan, ng pangkakawawa, yung kinakawawa. Kaya nga, sila ang hinahanap ng Panginoon, ang mabuting pastol. Hinahanap sila. Katulad ng mga bata na tinuturing na walang kaya. Ang mga babaeng tinuturing na umaasa lang. Ang mga may sakit na tinuturing na makasalanan. Kaya mga kapatid, sa misa natin ngayon, ito ang ating ipanalangin. Na sana huwag na tayong dumagdag pa sa mga taong nakakaranas na maging nasa laylayan ng ating tahanan, ng ating simbahan, ng ating pamayanan. Kailan lamang po ay nagmisa o dumalaw si Pope Francis sa Asia, naalala ho ninyo? Sa Indonesia, sa Papua New Guinea, tama ba, sa East Timor din, at saka sa Singapore. Naaalala ko ba na napanood ninyo yung video tungkol dun sa Indonesia na may isang bata daw na hindi makapagsalita na inilapit nung kanyang nanay sa sasakyan ni Pope Francis at pagkatapos daw hipuin o basbasan ni Pope Francis yung bata, di umano yung bata ay biglang nakapagsalita. Kaya iyak nang iyak yung nanay, ang daming sinasabi. Sabi nila nakapagsalita na daw yung bata. Nung tinitingnan ko yung video, parang yung nanay ang nakapagsalita na. Kasi yung nanay, yung salita ng salita, no? Siyempre yung joy, yung tuwa ng nanay. Pero mga kapatid, sana po, katulad ng sinasabi ni Pope Francis, katulad ng kanyang halimbawa, sa ating sariling paraan at kakayahan, huwag mong baliwalain ang anumang maibibigay, magagawa, at maipapakita mong maganda at tama sa mga taong ang turing sa kanila ay baliwala, ay mahina, ay wala. Sa pagpapatuloy ng misang ito, hayaan natin na katulad ng pagsunod, hindi lamang ng mga babae noon, marahil ng mga mahihina rin, makasalanan din, at may sakit, huwag mong isipin na walang-wala ka, na mahina ka. Araw-araw, tinitignan ka ng Poong Nazareno bilang isang taong may magagawa pa, may makakaya pa. Amen.